Dahil ngayon po ay araw ng Sabat, ang ating ding topic ay may kinalaman saan? Ano ang tunay na araw ng Sabat? Kasi marami rin pong mga, wag na nating idama yung iba. Sa sekta po ng Kristyanismo o under sa umbrella ng Kristyanismo, may mga Kristiyano, bukod po sa aming mga kaibigan yung Seventh-day Adventist Christian, na nagsasabi, may Sabat din naman sila. Kasi ang ibig sabihin ng Sabat ay kapahingahan. Gusto kong sabihin po sa inyo, hindi porke sinabing Sabat, Sabado agad. Ha? Tandaan niyo po yun ha. Ang ibig po sabihin ng Sabat ay kapahingahan. Okay? O pagtigil. Ayan mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Pero bago po natin tumbukin kung ano ang araw ng Sabat, ayon sa Biblia, hindi ayon sa kuro-kuro ni Brother Richard ha, ay gusto kong sabihin sa inyo na kahit sa mga simpleng mga paniniwala, may mga tao, may pinaniniwalaan sila, pero pag tinanong mo, hindi naman alam kung anong dahilan at kung saan galing, but still, pinangahawakan at pinaniniwalaan nila. Alam niyo po yon? Halimbawa, yung mga simpleng paniniwala. Pag kumakain at may nalaglag na tinidor, kita nyo, hindi ko pa sinasabi, alam nyo na. Ano daw ang ibig sabihin nun? May darating. At hindi basta may darating, alam pati gender. Pag tinidor, ang darating na bisita ay lalaki. Pag naman kutsara, pag nagsabay, LGBT. Oh. Alanganin eh. XYZ++. Kidding aside, di po ba? Tanungin mo, saan galing yan? Saan galing yan? Nako, sasabihin ko sa inyo, magtututuroan na. Turo ng lola ko yan. Sino nagturo sa lola mo? Eh, di turo rin ang lola niya. Hukayin mo yung mga... mga kaibigan, ako, eto, naalala ko po. Yung tatay ko, palibasa, siya po ay hindi Adventist. Siya po ay miyembro ng Kristong Walang Krus. Alam niyo po yung Kristong Walang Krus? Yung mga nagkikristo sa sabungan, logis. Kristo sa sabungan. Kaya tuwing linggo yan, nagmamadali yan. Kumakain pa kami, patakbo na yan. Ha? Madalas, kumakain pa kami, umaalis na siya, kasi maaga yung sabong, tanghali sa amin, sabong na talaga, simula na. Kaya bago mag-alas 12, gusto niya makaalis, madalas, iiwanan niya kami, kumakain. Alam niyo yung ginagawa niya? Maraaring yung iba, nakakatunog na. Anong ginagawa niya? Tuwing aalis siya na kami kumakain pa, alam niyo kung anong ginagawa niya? Paiikuti niya yung plato. Na-curious ako, sabi ko, bakit tuwing aalis si Papa na kumakain kami, pinaiikot yung plato? Tinanong ko siya, sabi ko, Pa, yung Bicol namin sa Matnugan, sabi ko sa kanya, Pa, nano tabi kay kada mahali, kain papatalibong mo ang plato? Bakit tuwing aalis ka, bakit mo pinaiikot yung plato pag kami kumakain? Sabi niya, Richard, para hindi ako maaksidente. Ha? Opo, yun po ang sabi ng tatay ko, ha? Para wag daw siyang maaksidente. Sabi ko sa kanya, Pa, saan galing yung paniniwalang yan? Sabi sa akin ng tatay ko, yan na sing kahapot! Maminantok daw sa ako sa lola mo! Huwag ka ng tanong. Yan ang turo sa akin ng lola mo. Nataon si lola no, nasa Antipolo. Wala pa namang cellphone nun. Ha? Eto na. Sakto, umuwi yung lola ko sa Bicol pagkalipas ng ilang buwan. Tama-tama, kumakain kami, nawala na yun sa isip ko. Kaya lang, kumakain kami, paalis si lola, pinaikot niya rin yung plato. Naalala ko ngayon, yun sinabi ng tatay ko. Sabi ko, Lola, may ihaputabi ako. Lola, may tatanong po ako. Sabi ni Papa, ikaw ko na nagtukdok kaniya. Ikaw daw nagturo sa kanya. Na basta mahali, may nagkakaon, patalibungo ng plato. Ikaw ang nagturo sa kanya, na basta may aalis, may kumakain, paikutin ng plato, para hindi maaksidente. Sabi ng lola ko, umami naman agad. Tama man agad si ama mo. Tama naman yung tatay mo. Ako man agad na nagtukdok kaniya. Ako nagturo sa kanya. Eto na tanong ko, Lola, sino naman ang nagturo sa'yo?
Abay, sagutin ako ng lola ko. Ayaw na sa kahapot, Richard! Kay mama na kinuntok do sa ako sa lola mo. Wag ka nang tanong ng tanong, Richard. Kasi yan lang din naman ang turo sa akin ng lola ko. Ay, yung lola ko sa patay ng matagal. At sigurado ko kahit buhay yon, ang isasagot na rin ng uli sa akin noon, ay Richard, yan din ang turo sa akin ng lolo mo sa talampakan. Sigurado, tama? Tama? Oh, salin-salin. Pero hahanapan mo ng matibay na basihan? May tuturo? Saan galing? Wala, puro sabi-sabi. Pasintabi, hindi po tayo nanlalait ng paniniwala. Pero curious lang ako. Ewan ko dito sa inyo sa Nueva Ecija. May mga lugar akong napupuntahan. Dito po sa norte, madalas, puntahan ko. Pag may mga patay na kamag-anak, yung mga kamag-anak, may mga banderitas, may mga nakatali-tali, kung hindi itim, puti. Tama ho? Minsan, pag siguro nga napatay na, sasabihin humingi ng katarungan, nilalagyan ng bigas sa salamin, tapos lalagyan ng sisiw. Tama, mali? Isa pa, eto. Kung wala man yung banderitas, kung wala, eto napapansin ko. Pag naglibing at may kasamang mga bata, yung bata ililipat sa kabila, at ililipat, basta wag daw pasasayarin. Tanungin nyo, saan galing? Saan galing? Anong basihan? Diba? Anong basihan? Kung sa madaling salita, ang dami-dami nating pinaniniwalaan. Pero, hindi natin inaalam kung may matibay na basihan o wala. Alam nyo ba, eto kahit sa science, alam nyo ba, na matagal na panahon, porque kasi ang nagsabi ay isang matalino at isang Greek philosopher. Narinig nyo na po ba si Aristotle? Sinabi ni Aristotle, noon, palibasa, matalino ito, ang gagamba ay merong 6 na paa. 6 na paa, ayon kay Aristotle. Daliri, kung anong gusto nyo. Nako mga kapatid, ang tagal na panahon na pinaniwalaan na ang gagamba ay 6 ang paa. Pero may dumating na isang biologist na ang pangalan, if I'm not mistaken, ay si Lamarck. Binilang niya ang paa o daliri ng gagamba. At alam kong, hindi na kayo magugulat dahil ngayon, alam na ang gagamba, hindi 6 ang daliri, kundi 8. Tama? Pero, matagal na pinaniwalaan na ang paa ng gagamba ay 6. Bakit? Porque matalino ang salita. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo gaano man ka-impluwensya yung taong nagsabi niyan, gaano man kakilala yung taong nagsasabi na ito ay dapat kayo mismo sa sarili nyo, ay dapat inaalam nyo kung tama nga ba o mali. Tama po? Panghuli, bago tayo dumiretso sa ating topic. Nung ang Russia, naalala nyo po kahapon, yung hari ng Russia, anong pangalan nun? King Vladimir the Great. Alala nyo po, nung ang Russia ay hindi pa komunista ang sistema ng gobyerno, hari po o monarchy ang kanilang ang kanilang sistema ng gobyerno. Eto na. Isang araw, nagtaka yung hari nung siya'y namasyal sa isa sa mga kastilyo nila kasi may nakikita siyang gwardya nakatayo sa kanyang pwesto pero nakikurious yung hari kasi wala naman siyang nakikita kung anong mahalaga o bagay na binabantayan ng gwardya. Na-curious yung hari, kaya sabi ng hari sa gwardya, "Guard, anong dahilan ba't pumuposte ka rito?" Alam nyo kung ano yung nakakagulat na sagot ng gwardya? Ang sabi ng gwardya, "Hari, ang totoo hindi ko rin po alam. Inutusan lang ako ng aking kapitan. Dito daw ako pumesto." True story po ito Dito katang isip. Dito daw ako pumesto. Kaya mawalang galang po kung pwede sa kapitan na lang po kayo magtanong. Hindi punta naman yung hari sa kapitan ng mga gwardya. Tinanong niya yung kapitan ng mga gwardya, ganun din. Sabi niya, "Captain, anong dahilan? Bakit may nagbabantay na gwardya doon sa lugar na yon? Ay sa tingin ko wala namang
dapat bantayan. Alam niyo kung anong sagot ng kapitan? Sabi niya, mahal na hari, ang totoo, hindi ko rin po alam. Inabutan ko na lang po yan. Yan, sabi nung guard, mahal na hari, mas mabuti po siguro, tumingin kayo sa record kung anong dahilan. Ay, nako mga kapatid, to make the long story short, pumunta nga sa archive o sa mga, kumbaga, naitala nung mga nakaraang panahon kung anong meron o pangyayari sa kanilang kaharian. Kapatid, nako, laking gulat ng hari. Good for him, may nakita siyang record kung bakit. Alam niyo kung bakit may nakatayong gwardiya doon? Eto pala. Kasi pala, yung kanyang lola na si Queen Catherine the Great. Si Queen Catherine. Ay ano po? Ay may paboritong bulaklak, white rose. At dahil paborito niya ang white rose, may nagregalo sa kanya ng halaman. Hindi lang halaman mismong white rose. At ipinatanim niya doon sa lugar kung saan nakaposi ang gwardiya. Pinabantayan niya para walang makalapit at hindi masira yung alin po, yung white rose na ibinigay sa kanya. Ito ang amazing sa lahat. Matagal nang patay yung tanim na binabantayan. May mga gwardiya pang nagbabantay ni hindi na nga alam kung ano ang kanilang binabantayan. Ay, diyan tatawa tayo, no? Amazing. Hindi na nga alam kung anong binabantayan, pero nagbabantay pa rin. Alam niyo po ba, mga kaibigan at mga kapatid, bato-bato sa langit, sasabihin po natin ito hindi para manakit, real talk lang po tayo, baka sakaling magising yung ating mga puso't isipan sa katotohanan ha, sa tulong ng biyaya ng Panginoon. Alam nyo ba, diretsahan na may mga pinaniniwalaan ang marami sa atin, na akala natin may matibay na basihan, pero kung susuriin, at the end of the day, wala pala siyang matibay na basihan. Lalong-lalo na kung ang pag-uusapan, inoy-endorso, sinasabi ba ito ng banal na kasulatan? So ngayon, sa gabing ito, ayan, ano ang tunay na araw ng Sabat? Hindi kaya yung ating pinangahawakang paniniwala, may kinalaman sa tunay na araw ng Sabat, ay Sabat na gawa-gawa ng tao? Mga kaibigan at mga kapatid, mamaya, masididiin ko anong kahalagahan nito. Bakit dapat nating maalaman ang tunay na Sabat? Ulitin ko, maraming sa mga Hudyo yan. Didiretsahin ko na kayo. Wala pong Sabat ang mga Hudyo. Ang may-ari ng Sabat, hindi Hudyo. Ang may-ari ng Sabat ay walang iba kundi ang Diyos na manlilikha. Tandaan niyo po yan, ha? Walang taong nagmamay-ari ng Sabat. Kaya maling sabihin, Sabat na... Hindi po. Sabat ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, akin yan! Akin yan. Later, mas maipapaliwanag natin yan. Tingnan natin. Yung 10 utos na pinag-aralan natin na sad to say halos hindi natin natakil lahat sapagkat yung oras, ika-4 na utos doon. Unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Ano na nga yung pangalawa? Huwag kang gagawa ng mga inanyo ang larawan na inyong paglilingkuran. Mapalangit man yan, ilan, ng dagat, etc., etc. Pangatlo, huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. At yung ika-4, ang sabi po dyan, lagi mong tandaan. Magandang balita, Biblia po. Lagi, pagpalagi, ibig sabihin, huwag mong kalilimutan. Ang sabi dyan, lagi mong tandaan, at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga o ang araw ng Sabat. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit, tingnan nyo po, lagi daw tandaan na ingatan ang alin po, ang araw ng pamamahinga. Sinabi dito, ang araw ng pamamahinga ay ika-7 araw. Mga kapatid? Pangilang daw pong araw ang araw ng pamamahinga na ipinagtagubilin na laging na laging ingatan? Ano ba to? Anak, ikaw na nga lang pindot para pag sa ikaw pindot ha. Balik mo. Lagi mong tandaan at ilaan sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw na gagawa ka, magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin, pindot anak. Subalit sa ika-7 araw, para kay Yahweh na iyong Diyos, ito ay ang araw ng
Ano daw po yung araw ng pamamahinga na sabi ng Biblia talagang kayawe? Ito yung ikapitong araw. Matanong ko po kayo. Sa amin po sa Purview, ang isang linggo, 7 araw. Dito ho sa Hain. Ilang araw ang isang linggo? Parehas lang pala. Sa amin po sa Purview, nagpapasimula ang unang araw ng isang linggo o yung weekly cycle, araw ng linggo. Dito ho sa Hain, anong araw nagpapasimula ang weekly cycle? Sa kalendaryo? Ano ba? Lunes? Martes? Ano ba? Nagpapasimula? Sa amin po sa Purview, linggo. Sa kalendaryo nyo po dito, anong araw nagpapasimula? Parehas din pala. Sino nagsasabing Sabado? Magdala nga kayo ng kalendaryo na Sabadong umpisa ng San Linggo? Linggo rin, ano? Kuya Dani, ano ho? Linggo, sige. Ikapitong araw daw. Hindi daw. Ikapitong araw, sabi ng Panginoon, yung kanyang araw ng Sabat. Simulan natin. Linggo. Ano ikalawang araw? Anong pangatlo? Anong pang-apat? Panlima, Webes, tama. Pang-anim, Biyernes, tama. Alangan naman pagdating sa ikapito, atras, Webes uli. Anong susunod sa Biyernes? Wala tayong choice. Tama po ba? Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Webes, Biyernes, Sabado. Sabado pala ang ikapitong araw. O yung araw ng pamamahinga. Napindutin mo nga uli, anak, pabalik. Naan sabi? Pabalik ka. Lagi mong sabihin, huwag kalilimutan. Ang inaangkin ng Diyos, mga kapatid, hindi ng mga Seventh-day Adventist Christian, ang inaangkin ng Diyos na araw ng pamamahinga na kanyang Sabat ay, pindot anak, ikapitong araw. Sa atin ngayon, ang tawag ay araw ng Sabado. Sabi ng iba, palusot ng iba marami. Kasi ilan talaga nang hahawakan itong katotohanan ito. Brother Richard, sa lumang tipan lang yan. Sa lumang tipan lang yan. Tingnan nga natin kung pang lumang tipan lang ang pag-iingat ng araw ng Sabat. Pindot anak, sa bagong tipan na po ito anin mo na yan. Pindutin mo na anak. Ito aklat ng Lucas 4:16. Wala na po yan sa luma. Bago na ito. Ano po ang sabi? Pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki, gaya ng kanyang nakaugalian. Ano pa ang sabi? Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Anong araw ng pamamahinga? Ikapitong araw. Ano ikapitong araw? Maging ang ating Jesucristo, bagong tipan na ito, ayan palusot ng iba, pang lumang tipan. Ito bagong tipan Si Kristo, ugali niya, pag pumupunta siya, by the way, baka hindi po makarelate yung marami sa sinagoga. Ang sinagoga po, sa atin ngayon, ito yung tinatawag natin madalas na chapel. Kaya lang yung pong sinagoga ng una, hindi lang talaga pang hindi lang yan pang, kumbaga, occasion ng pagsimba o pagsamba. Ginagamit din pong school yan. Pero normally, ginagamit yan araw ng kapilya nga simbahan. Ano po, At pumupunta ang ating Jesucristo sa sinagoga o sa kapilya tuwing araw ng pamamahinga o araw ng Sabat. Ang sabi dito, tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Tingnan niyo po yung term, kaugalian. Pag sinabing ugali, hindi po yan tsamba. Talagang yan ang iyong normal at natural na ginagawa. Halimbawa, ugali mo, minsanin lang mag-toothbrush sa isang linggo. May mga ganon. Hindi apektado, no? Minsan mag-toothbrush sa isang linggo. O Biyernes na ngayon, biglang umiti yung kausap mo. Dahil bihirang mag-toothbrush, pag ngiti, nakasabit pa yung malunggay na inulam. Hulaan ko kung anong ulam mo kanina. Ano? Malunggay? Hindi. Ng Miyerkules pa yun. Palibasa,
Minsan na mag-toothbrush sa isang linggo, kaya yung malunggay na inulam ng Miyerkules, Biyernes na, hindi pa natatanggal. Kidding aside, mga kapatid, pag sinabing ugali, hindi talaga ito masabing nagkataon. Tama po? Hindi naman po sa pagyayabang. Napapansin naman siguro, kahit nila, isang linggo kami ngayon na dyan kina Counselor Olarte. At kahit nung mga una pang panahon na, hindi lang naman ito yung first time na tumira kami sa kanila. Kami ni Tatay Wensi. Ugali ko, mga kapatid, ugali ko. Pag summer, halos nakakatatatlo, nakakaapat na ligo ako niyan isang araw. Pag summer yon, sobrang init ha. Pero kahit taglamig, hindi lilipas ang araw na hindi ako naliligo. Ugali ko po yan. Ha? Kahit malamig. Napunta na kami't lahat-lahat ni Brother Johnson doon sa Japan. At napunta kami yung panahon na halos hindi pa rin tapos yung taglamig. Pero parating na yung tinatawag na sakura, yung cherry blossom. Pero meron pa ring snow. Ang lamig pa rin. Pero alam niyo mga kapatid, kahit ang lamig sa Japan, naabutan ko pa yung malamig na talagang hindi ka magja-jacket. Kahit na ang lamig sa Japan, walang araw. Ha? Dahil nasanay ako na hindi lalampas ang isang araw na hindi ako maliligo. Wala pong araw kahit ang lamig na hindi ako naliligo. Gets nyo? Connected? Bakit po? Kasi kasama na yon sa sistema ng aking katawan. Pag lumipas ang isang araw, malibang may sakit ako, na hindi ako nakaligo, hindi po pwede yan. Parang may kakaiba. Nasusundan niyo po? Kaya dahil sanay ako at ugali kong maligo araw-araw, kahit ang lamig sa Japan, ligo talaga ako. Wala akong pakil. Sabi nung mga nun, ay Brad, hindi ka obra. Mag-heater ka kahit papaano. Oo nga, kasi iba talaga, no? Sila, yung mga taga Vienna sausage. Vienna sausage. Nakaka-relate sila sa sa temperature naman kasi may snow din po sa inyo. Sa Austria, di po ba? Ayan. Sa Japan, first time naming nakapunta ng Japan, may snow pa. Para kami mga bata, naglaro doon, parang, daming panghalo-halo nito, Anyway, that was 2018. So, kaya, kahit malamig, ligo talaga ako. Kasi ugali ko. Araw-araw na naliligo. So, dito, makita natin, ano ang sabi? Si Kristo, ugali, pag pumunta sa kapilya, araw ng pamamahinga o araw ng Sabat. Kaya eto derechahan. Kung nabubuhay ngayon ang Panginoon at ngayon nangaral ang Panginoon, hindi nyo po makikita na linggo nagmimisa ang Panginoon. Ha? Hindi. Makikita nyo sa simbahan, hindi linggo. Kundi makikita nyo, ikapito. Bilangin nyo na uli, anong araw nga ang ikapito? Sabado. Ha? Kasi ano sabi? Ugali. Hindi nagkataon, hindi siyamba. Baka sabi naman, Brad, panahon ni Jesus yan. Naipako na yan. Kanina, Old Testament yung palusot. Nabasahan na. New Testament na to. Si Kristo na mismo, ugali niya. Nang nangangaral si Kristo. Pero naipako na yan. Tingnan nga natin kung nang maipako ang ating Paiso Kristo, natigil na yung ganyang pagsasagawa. Sige. Eto si Apostol Pablo, di ba? Dati si Apostol Pablo, si Kuya Dani, pag ito nasagot ni Kuya Dani, bibigyan ko talaga ng premyo to. Kuya Dani, 100 pampandisal sa linggo. Si Apostol Pablo, bagong pangalan niya yan. Bago siya naging Pablo, Kuya Dani, 100. Si Kuya Dani naman to, si nanay naman, para namang ano kaya kayo ng birth certificate? Talaga naman si nanay. Kuya Dani nga wala na tuloy pang pandesal si Kuya Dani, sayang. Pero try ko nga. Narinig mo Kuya Dani? Nung hindi pa siya Pablo, ano siya? Hindi, anong pangalan ni Apostol Pablo nung hindi pa siya Pablo? Paulo? Itinanong, Paulo. Malapit. Saulo. O kaya Saul. Saul. Sige nga. Saul. Nung hindi pa siya alagad ng Panginoon. Nung maging alagad siya ng Panginoon, tingnan nyo nung siya hindi pa alagad ng Panginoon Kristo, pinapatay niya yung mga tagasunod ng Panginoon, ha? Di ba? Pero,
Sabbath keeper na siya kasi sabi nga nila, pang-Hudyo lang yan. Eh wala namang magsasabing hindi Hudyo si Saulo. Ha? Oh. Kaya nung siya po ay wala pa sa Panginoong Hesukristo, talagang Sabbath ang kanyang pinangingilin. Pero tingnan niyo po, nung siya ay maging Kristiyano, sabi nila, naipako na daw yun, yung pangingilin ng Sabbath. Nung maipako ang ating Hesukristo, o eto, yung dating Saulo naging Pablo na. Dating kaaway ng mga mananampalataya ng Panginoon, ngayon kakampi na. O, naging Pablo na. Pero tingnan nyo ang sabi po, at ayon sa kinaugalian, Nino, hindi na to si Saulo, si Pablo na ang pangalan. Pero isang tao yan. Ha? Gaya ng ano po? Kinaugalian. Ugali uli. May naalala kayo? Katulad ng ating Panginoon? Ano yung ugali? Ha? Pumasok siya doon sa loob ng 3 magkakasunod na araw ng pamamahinga. Ay sasabihin nila, siyempre, sinishare niya ang ating Panginoon Jesucristo. Tama, pero ang tanong, anong araw? Anong araw? Araw ng pamamahinga. At anong binanggit? Ugali. So, ang ugali ni Kristo at ang ugali ni Apostol Pablo, kung pupunta sa simbahan, hindi linggo. Anong araw? Araw ng pamamahinga. Ikailang araw? Ika-7 araw. At eto pa mga kaibigan, hindi lang po sa lumang tipan, hindi lang sa panahon ng Panginoon Jesucristo, hindi lang po sa panahon na pinapangaral ang ebanghelyo ng mga apostol katulad ni Apostol Pablo. Eto ho, yung susunod na talata. Ano po? Tingnan nyo. Isaiah 66:22-23. Kung paanong tatagal ang bagong langit at bagong lupa. Ano na po ang pinag-uusapan? Bagong langit at bagong lupa na ha? Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, gayon tatagal ang lahi mo at pangalan. Pindutan na. Ito sabi, tuwing araw ng pamamahinga. Ay, kita nyo. Sa mga lumang translation, Sabat ang binabanggit po dyan. Tuwing araw ng pamamahinga at piyesta ng bagong buwan, lahat ng bansa ay sasamba sa akin. So nakita po natin kung atin pong isasummarize yung binasa natin kanina, yung palang tunay na araw ng Sabat sa mata ng Panginoon, sa mata ng Panginoon, hindi sa claim ni Brother Richard, sa mata ng Panginoon, ayon sa banal na kasulatan, ay ano po? Siya po ay nagpasimula ng creation. Siya po yung tinatawag na memorial o alaala ng likhain ng Diyos ang lahat ng bagay. 6 na araw nilikha niya ang lahat. At ng ika-7, siya po'y nagpahinga. Sumula creation, Old Testament, dumating ang Panginoon, New Testament, ipinangaral ang ebanghelyo ng mga apostol, at hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Ano daw po ang araw ng pamamahinga na magiging araw ng pagtitipon ng mga anak ng Diyos hanggang bagong langit at bagong lupa? Ang araw po ng pagtitipon-tipon ay mananatiling hanggang sa bagong langit at bagong lupa ay mananatiling araw ng pamamahinga o araw ng Sabat. Ang tanong, Brother Richard, ano nangyari? Sabi mga kabataan ngayon, anyari? Bakit Old Testament, lumang tipan, bagong tipan, hanggang sa bagong langit at bagong lupa? Sabat naman pala, ika-7 araw. Bakit karamihan ngayon? Ang tanong, bakit karamihan po ngayon? Linggo, aminin sa hindi, mga kapatid, karamihan sa mga Kristiyanong nag-aangkin ngayon, ang araw ng kanilang pagpunta sa simbahan ay hindi naman Sabado. Tama o mali? Maliin niyo po ako kung mali. Tama ba? Karamihan ang punta, hindi araw ng Sabado. Araw ng Linggo. Na kung ating titinan ngayon, hindi po yun ika-7 araw, kundi unang araw ng wag na tayo magtalo. Total, i-google nyo. Sabi nga nung i-google nyo. Sige, google nyo. Type nyo. First day of the week. Tingnan nyo kung anong lalabas. Nga. Ang lalabas dyan, Sunday. Tama? 7th day of the week. Lalabas dyan, Saturday. I-type nyo, Saturday, the 7th day of the week. I-type nyo, Sunday, first day of the week. Bali-balik ta rin. Yun ang lalabas. O ngayon, Brother Richard, anyari,
Bakit ikapitong araw? At titingnan natin mamaya, anong kahalagahan nito? Ay lahat naman ng araw nilikha ng Panginoon. Mamaya, titingnan natin. Kung meron nga bang pagkakaiba, lahat naman ng araw, mula Sunday hanggang Saturday, sino ba lumikha? Ang Diyos. So sa Kanya lahat ito, tama? Pero titingnan natin, bakit itinangi ng Panginoon ang ikapitong araw? Eto ha? Paano naging linggo? Eto, mga kaibigan, medyo hindi ko masyadong nalaliman. Una, gabi na rin. Pangalawa, talagang medyo hindi. Eto, marami rin po, iba-iba ang paniniwala ng mga Kristiyano dito. Pero ang mga kaibigan nyo pong Seventh-day Adventist Christian ay isa sa masasabi nating may malalim na pundasyon sa pag-aaral ng salita ng Diyos, lalong-lalo na nga po yung mga tinatawag na mga prophecy. Ito po, ang sabi dito sa Daniel 7:25. Ano pong aklat? Daniel. Nasaan po ito? Nasa lumang tipan. Ang sabi po dito, magsasalita siya, may binabanggit. Magsasalita siya, tandaan nyo, laban sa kataas-taasan. Ano po ang sabi? Magsasalita ng kampi o laban? Laban. Kanino magsasalita ng laban? Sa Hebrew, El Elyon. Pag sinabing Diyos na pinakamataas sa lahat, El Elyon. So, ibig sabihin, itong magsasalita na ito ay hindi kakampi kasi laban nga, tama? Ito lang sabi, pahihirapan niya ang mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Ibig sabihin, kalaban kasi yung mga hinirang o yung mga tagasunod ng Diyos ay kanyang pahihirapan. At eto, tingnan nyo, tatangkain niyang baguhin ang kautusan at ang mga takdang kapanahunan. Alam nyo mga kapatid, tingnan nyo po sa 10 utos. Sa 10 utos sa balikan nyo. Ang bukod tanging utos na may kinalaman sa panahon ay walang iba kundi ang ika-4 na utos. Tingnan nyo po. Tama ba o mali? Bukod tanging kautusan sa 10 utos, may kinalaman sa panahon ay ang utos na ingatang banal at lagi mong tandaan, ingatang banal, ang araw ng pamamahinga. Yun lang po. The rest, wala kang makikita dong utos may kinalaman sa panahon. Nasusundan niyo po ba? Pero itong kalaban ng Diyos na kataas-taasan, tatangkain niyang baguhin ang kautusan at mga takdang kapanahunan. By the way, mga kapatid, mapapansin nyo, Daniel, ano na nga po ito? 7:25. Siyempre, bago mapunta yan sa 25, may 1 hanggang 24. Tama? Hindi ko na nilahat kasi, ito. Anong meron mula 1 hanggang 24? Ito po yun. Si Daniel po ay nagkaroon ng pangitain. Alam niyo po kung ano nakita niya? Ang nakita niya po ay isang malawak na dagat, tapos may umahon na 4 na hayop mula doon sa malawak na dagat. Ano pong unang hayop na lumitaw doon? Leon. May leon bang hayop? Pero kakaiba ito. Leong may 2 pakpak. Saan ka nakakita ng totoong leon may pakpak? Pero hindi po ito hindi po ito animated, hindi po ito yung mga superhero ng DC. Ano ba itong DC? Sa comics, di ba? Hindi talagang leon na may pakpak. Sumunod na hayop, bear o oso. May oso bang hayop? Meron. At ito mas makatotohanan pa. Oso, tabingi ang balikat, tapos may 3 nakasubong buto. Okay? Ang sumunod na hayop, medyo kakaiba. Meron din totoong hayop na ganito. Leopardo. Totoo bang may hayop na leopard? Ang problema, hindi makatotohanan yung nakita. Bakit? May 4 na ulo, may 4 na pakpak. Leopardo nga na isang pakpak lang, wala kang makita. Nakita leopardo, 2 ulo. Wala, isa lang, di ba? Eto, isang katawan, 4 ang ulo, 4 ang pakpak. At itong pang-4 na hayop na bumangon, ito ang dito na stress, dito halos nagkasakit. Si Propeta Daniel, bakit? Nakita niya, kakaibang hayop, kakilakilabot, may 10 ulo, ang ngipin ay bakal. At tapos yung 10 ulo,
biglang may umusbong doon sa 10 ulo o 10 ulo rather, 10 sungay. Isang ulo, 10 sungay. At doon sa 10 sungay, biglang may umusbong sa gitna ng 10 sungay na isang maliit na sungay na may bibig at may mata ng tao, bibig ng tao na nagsasalita. Yun yung tinatawag na siya. Yung maliit na sungay na ng kanyang paglitaw may nabuwal na 3 na sungay. At eto kakaiba, dahil siya lang ang may mata ng tao at may bibig ng tao, na ano nga pong sinasabi? Magsasalita ng laban sa kataas-taasan. At anong gagawin niya? Pahihirapan ng mga hinirang at babaguhin ang kautusan at takdang kapanahunan. Mga kaibigan at mga kapatid, sa banal na kasulatang pag-aaralan niyo po yan, wala na pong pagtatalo naman, halos lahat po ng mga scholars na nag-aral ng malalim patungkol dito sa nakitang pangitain ni Propeta Daniel, niniwala po sila na yung unang kaharian na lumitaw ay walang iba kundi ang kaharian ng Babylonia. Ang sumunod, yung oso na nakatabingi, yung balikat, may 3 subong buto, ay wala iba kundi kaharian ng Medo-Persia, yung 3 buto na subo-subo, sang-ayon po sa mga pag-aaral at interpretation ng karamihan ng mga scholars, kumakatawan po yun sa 3 bansa na kanyang nilupig. Lydia, Egypt, at Babylon. Okay? Kasi ang tumalo po sa kaharian ng Babylonia ay walang iba. Pag-aralan nyo po, Medo-Persia. Sino yung pinakakilalang pinagsama ang kaharian ng Medes at Persia? Kaya Medo-Persia. Okay? So, ang pinakakilalang hari nila ay wala iba kundi si Cyrus. Narinig nyo na po yon? Cyrus. Alright? Tapos, tumalo naman sa kaharian ng Medo-Persia na kumakatawan saan po? Kumakatawan doon sa nakitang oso na tagilid ang balikat na may 3 buto. Ay wala iba kundi yung leopardo na may 4 na ulo at 4 na pakpak. Anong kaharian yon? Tumutukoy sa kaharian ng Grecian Empire o yung tinatawag po nating kaharian ng mga Grego. Sino ang kilalang hari dyan? Na sikat. Ay, nagawan po ng pelikula. Brad Pitt ang bida dyan. Alexander the Great. Alejandrong Dakila sa Tagalog. Ayan. So, yung 4 na ulo, kumakatawan. Sabi po sa mga nangyari, kumakatawan sa kanyang 4 na mga pinakakilalang general. At yung 4 na pakpak kumakatawan sa bilis ng kanilang pananakop. I have so much to say about this, pero yung oras natin. Ito mahirap na 7 gabi lang tayo. Dapat ito pang 14 na gabi. Okay. At yung ika-4 na hayop, mga kapatid, kung pag-aaralan niyo po yung kasaysayan, ang tumalo sa Babylonia ay wala iba kundi Medo-Persia. Ang tumalo sa Medo-Persia ay walang iba kundi ang Grecian Empire. At ang tumalo sa Grecian Empire ay walang iba kundi ang kaharian ng Roma. At yung kaharian ng Roma sa tagal ng panahon, wala na pong tumalo sa kanila. Alam niyo po kung sinong tumalo sa kanila? Sila. Hindi nagkasundo. Kumakatawan sa 10 sungay. Sa chapter 2, mga kapatid, merong panaginip yung hari. Ang katapat nila, yung counterpart, ay yung bahagi ng paa na may 10 daliri. Nakakaintindihan? Wala na akong masyadong panahon para ipaliwanag yan. O sa madaling salita, itong maliit na sungay ay manggagaling doon sa ika-4 na hayop na may 10 sungay at yung sungay ay may mata at bibig ng tao na magsasalita ng kapusungan. Yung sungay po ay kumakatawan. Saan? Sa kapangyarihan o kaharian. Mga kapatid? Ayan kasi prophecy nga po ito. At para hindi na po tayo mahirapan, nakasabihin nyo, kwentong barbero. Justin, anak, yung aking laptop kanina, nasaan sige, naka-charge ba yan? Ihanda mo nga dyan, anak, yung mamaya dahil for supporting evidence natin. Handa mo doon sa may presentation, hanapin mo doon yung which is the true church, tapos pag nandun ka na sa which is the true church, ay pindutin mo lang kasi may mga kukunin akong dyan mamaya.
patotoo. Sige, tuloy muna tayo. Eto ho, tingnan nga natin. Diretsahan. Pindot anak. Mga patotoo. Sige na. Eto. Mga kaibigan, kanina, pinag-aaralan natin o nasabi ko, marami tayong kaugalian na tinanggap pero wala namang basihan. Ano ho? Hanapin mo, wala kang makikitang pinanggalingan kundi salit-saling sabi. Ngayon, eto. Yung sinabi ng Biblia, anong araw ang dapat ingatan at laging tandaang pakaingatan? Araw ng pamamahinga, araw ng Sabat, ikailang araw? Ika-7 araw ng Sanlinggo. Nasusundan po ba? Pero ang tanong nga, bakit karamihan ng mga nag-aangking Kristiyano ngayon, linggo, kung pumunta sa simbahan, hindi naman araw ng Sabado? Ito ha, anong sabi po? May makikialam na kapangyarihan eh. Ha? At anong gagawin? Iisipin o tatangkiin niyang baguhin ang kautusan na may kinalaman sa kapanahunan. Eto, may isang nagtanong, tingnan niyo po, 1934, ang Santo Papa nung panahon na yon, ayan ha, para kompleto, para hindi tayo madimanda, kasi pwede tayo ma-cyber libel. Tama? Ha? Eto. Nagtanong ang isang tao, na ang initial ng kanyang pangalan ay JL, si Mr. JL Day. Ang kanyang tinanong ay wala iba kundi si Pope Pius XI. Siyempre, nasaan yan? Nandun po yan sa Vatican. Tinanong niya. At ang tanong niya, eto, Sir, is the accusation true? Yung pagbibintang o yung akusasyon ba sa inyo ay totoo? Ano yung akusasyon? That Protestants accuse you of na inaakusahan ka ng mga protestante. Anong sabi dito? They say you changed the seventh-day Sabbath to the so-called Christian Sunday. Anong sabi? Sabi nila, binago mo daw o pinalitan mo alin ang ika-7 araw na Sabbath sa tinatawag na Sabbath ng Christian, which is Linggo. Sabi niya, identical with the first day of the week. Tama ba? Sunday, first day of the week. I-google nyo. First day of the week. Sunday ang bibigay sa'yo. Sunday, first day of the week ang bibigay ng meaning sa'yo. Tama, mali? Kaya ito sabi niya, if so, kung totoo yung pinaparatang at ibinibintang sa'yo o inaakusa sa'yo. Sabi niya, when did you make the change? Kailan mo ito binago? And by what authority? At kaninong o anong kapangyarihan mo ito'y sinagawa? Kasi siyempre, ito ho, tandaan niyo po ha, ang Diyos may karapatang magtakda ng sarili niyang araw ng pangilit kasi siya ang lumikha. Tama? Tama? So ang tanong, may kaiba ang Diyos na mamili kung anong araw ang gusto niya na dapat ingatan. Tama o mali? May kaiba ang Diyos? Kung ang tatanong niyo, may karapatan ng Diyos kasi siya ang lalalang o manlilikha. Kaya ito ang tanong. Sabi ni Mr. J.L. Day, kailan mo ginawa at kaninong kapangyarihan ang iyong pinagkunan para maisagawa mo ito? Nasusundan po ba, mga kapatid? Eto, sinagot naman siya, Brother Justin. Eto po, sinagot siya ng The Catholic Extension. Ito po yung ito po siya yung largest Catholic magazine na pinapublish po saan? Sa Amerika. So yung editor nito, ang alin po? Ang sumagot with a blessing. But again, with a blessing. Ibig sabihin, may basbas ni Pope Pius XI. Ito yung mga sagot. Actually, tatlo yan. At sabi dito, Catholics, eto malungkot. Catholics do not accept the Bible as the only rule of faith. Yun lang. May blessing po ito ni Santo Papa, Pope Pius XI. Kaya pala, pagdating sa pananampalataya o doktrina, hindi lang Biblia ang kanilang pinaghahanguan. Tapos sabi dito, sa pagpapatuloy, and, sabi dito,
that the Protestant, doon na nga sa number 2, anak, kanina, doon na sa number 2. Ayan ha. Oh. Tapos dito, we Catholics do not accept the Bible as the only rule of faith. Besides the Bible, we have the living church. Yun. Pero sa Biblia, ito yung buhay na, which is the Roman Catholic Church. Para sa kanila, ano po? And then, the authority of the church as rule to guide us. Oh. Kung anong sabihin ng simbahan, kahit wala sa Biblia, yun po yun. Then, number 3. Ito ang sabi ni, number 3 na. Ito po matindi na pag-amin, ha? Kung Biblia lang daw po ang pinag-uusapan, may kinalaman sa katotohanan. Sabi niya, we also say that all of Protestants, lahat ng nag-aangking protestante, doon yung iba tinatawag po kaming kulto, mabuti pa itong si Pope Pius XI, talagang kinikilalang protestante, kabilang sa mga protestante, ang Seventh-day Adventist. Sabi niya, we also say that all Protestants, the Seventh-day Adventist. Sino daw po? Tandaan niyo po, may blessing po ito ni Santo Papa. Pope Pius XI. Sabi dito, that Seventh-day Adventists are the only group, bukod tanging samahan, only, nag-iisang samahan, sabi dito, that reasons correctly, na nangangatwiran ng tama. Kasi yung iba nangangatwiran, pero wala sa hulog. Diba? May nangangatwiran na tama, may nangangatwiran, may tama. Pero nang sabi po, nang sagot ng Santo Papa, o may basbas ng Santo Papa yung sagot, ang Seventh-day Adventist ang bukod tanging grupo. Na talagang nangangatwiran ng tama and are consistent with their teaching. Isa yung consistent, hindi bago. At ang sabi dito, it is always somewhat laughable to see the Protestant, kaya nga nakakatawa daw ang mga Protestants. Sabi dito, in pulpit, kung saan sa pulpito, sa legislation, demand the observance of Sunday. Sabi nila, dapat linggo ang araw ng Pangilin, of which there is nothing in the Bible. Wala daw pala. Wala daw pala. Ito sa mga nanonood po dyan ng live, ulitin ko po, hindi po kami nangangaral ng ganito para saktan kayo. Sa bagay, etong gusto kong sabihin sa inyo. Hindi laging maganda sa pakiramdam ang malaman ang totoo. Alam niyo po yun? Madalas nakakasakit pa nga ng damdamin ang pagkaalam sa katotohanan. Nasusundan niyo po ba ako? Nung malaman po namin ng aming kapatid na si Sandra last year, 2022, ay may breast cancer stage 3. Tanong, sa tingin nyo, masarap sa pakiramdam namin? Sa tingin nyo, madali sa amin tanggapin yung katotohanan na may breast cancer yung aming kapatid? Pero ang tanong, ano magagawa namin? May choice ba kami? Kundi tanggapin? Nasusundan niyo po ba ako? Kaya kung sasabihin niyo, Brad, parang nanlalait ka. Hindi yun nanlalait. At hindi rin ako nagmamarites. Dokumentado nga kaya pwede nyo nga akong idemanda kung gusto ninyo Yun ay kung wala akong basihan. Pero kung ididemanda nyo ako dahil dito, baka kayo idemanda ko. Bakit? Hindi ako nagsasabi ng wala akong basihan. And you know what? Itong ayan editor ng Catholic Magazine Extension. Pinakamalaking po? Catholic na babasahin sa Amerika noon. At, ayan yung editor, Peter Kramer. I-type nyo kung sino yan at sasabihin ko sa inyo. Hindi po mga pipitsuging tao yan. Hindi po pinabili lang ng pandisalyang mga yan. Tapos nagsulat. I-google nyo kung sino ito, Peter R. Kramer. At makikita nyo kung anong credentials niya. Nagkaintindihan po? Nag-iisip dyan, baka madimanda ka namin. Di subukan nyo. Ibabalik ko sa inyo. Kasi hindi ho chismis niya. And by the way, purihin ang Panginoon. Alam nyo po, itong si Mr. J.L. Day, nung mabasa niya itong response ng Santo Papa, alam nyo po kung ano nangyari sa kanya? Purihin ang Panginoon. Naging Seventh-day Adventist po siya. Amen? Bakit? No less than Pope Pius XI. Ang nagsabi na Seventh-day Adventist lang.
ang talagang nangangatwira ng tama. Consistent sila. Na yung aral nila talagang nasa Biblia. Ha, mga kapatid, hindi po ako humingi ng tulong sa Santo Papa, ha? Recorded po yan. Ilan ang nanonood, anak, dyan sa Shoutout dyan sa ating mga nasa Facebook. Share naman kung naisip nyo. 99. Kung naisip nyo na magiging pagpapala ito sa mga taong pwede nyong pagbahaginan. Huwag po kayo matakot kasi ulitin ko po, walang kadima-demanda dito po sa ating, kasi lahat may original letter. Eto, oo. Ayan, ito to. Kinukuha sa mga PDF ngayon, makikita nyo na yan, di ba? Ayan. Ayan. Nakita nyo. May pirma pa! Kaya ang magtatangkang magdemanda sa akin, subukan nyo. Madali na ngayon, makikita nyo kung nagsisinungaling. Di ba mga kapatid? Wala nga akong malay doon sa ginawa ni Kita nyo? Ayan ha. Eto naman. Ito naman ay parang nangyari nito, mga kapatid, debate. Tapos, kumbaga, ay inipon nila kung ano yung mga napag-usapan. The Papal Controversy, 1892, page 179. Nandyan uli yan, ha? Check ko rin yan, anak. Kaya lang, baka mahirapan. Nandyan uli yan, ha? May mga PDF na po yan. Kaya mahirap talagang mademanda. Sabi, from this same Catholic Church, kanino daw? Sa parehong iglesia na tinatawag na Katoliko. You have accepted, sabi dito, you have accepted your Sunday. Typographical error. Your Sunday. Galing daw sa inyong Sunday, pinakansyaman na naman yung mga Protestante. Kanino daw galing yung pinapangili nilang linggo? Sa Katoliko. And that Sunday as the Lord's Day. She has handed down as tradition and the entire Protestant world has accepted it a tradition for you. Have not an iota. Tingnan, particular po ba kayo sa iota? Wala daw iota. Alam niyo po yung kung ano yung iota? Sige nga, ang makakahula o makakasabi ng tamang sagot kung ano yung iota, yung mga hindi kapatiran. Bibigyan ko ng 100 piso pambiling pandesal sa linggo. Ano ba yung iota? Sige na po, bahagi po siya ng Greek alphabet. At siya po ang pinakamaliit. Siya po ang pinakamaliit na bahagi ng Greek alphabet. Iota. Kaya ang sinasabi rito, wala kahit maliit o sobrang liit na ebidensya. Mula saan? Mula sa Biblia. To establish it, wala daw pala talaga kahit maliit na ebidensya. Alin? Yung pangingili ng araw ng linggo. Wala kang makikita mula saan? Mula sa scripture o sa Biblia. Pero tinanggap nyo. Sabi dito, kaya sabi dito, therefore, that which you have accepted as your rule of faith, tinanggap nyo, wala nga basihan sa Biblia, kahit maliit lang. Kahit pinakamaliit na ebidensya, inadequate as it of course is as well as your Sunday, you have accepted on the authority of Roman Catholic Church. Ayan ang kantsaw ng mga Katoliko. Kayo mga Protestante, wala kayong may papakita kahit napakaliit na ebidensya. Mula sa Biblia. Na dapat ipangili ng araw ng linggo. Kaya lang, ginagawa nyo. Hindi nyo lang alam. Tinanggap nyo alin? Ang otoridad. Mula saan? Pero yung iba, patuloy pinaglalaban. Linggo kasi nabuhay na maguli si Kristo. May utos ba? Na dahil linggo nag-resurrect si Kristo, yun na ang dapat na araw ipangilin? Wala. Walang sinabi si Kristo, mga alagad, makinig kayo, Kayong mga apostol ko, linggo ako nabuhay na maguli. Kaya pag akyat ko sa langit, linggo na ang dapat ipangilin. Wala. Pero yung karamihan ng Protestante ngayon, yun po ang dahilan. Linggo kasi, nabuhay na magmuli ang Panginoon. Tama o mali? Mostly na nakakausap ko, yun po ang kanilang dahilan. Pero sabi ng mga Katoliko, walang ganyan sa Biblia. Sa amin galing yan. Sige anak, pindot na. Ang dami-daming rito, mga kapatid, no?
Ang dami-dami dito. Sabi ito, I have repeatedly offered 1,000. Alam nyo, mga kapatid, 1884 pa ito, nag-offer na ng $1,000. Ay, magkano yung $1,000? Sa ngayon, yung presyo ng, ay, naalala ko po, 1974, bumibili ako ng paborito kong soft drinks, Sarsaparilla. Itong root beer na natin yun, Sarsaparilla. Ay, 5 centimos pa lang. Nabutan nyo ba, 10 centimos, 5 centimos yung soft drinks? O, naabutan ko po. O, yung iba dyan, di na makaka-relate. Pero ako nakaka-relate. Di ba, Tatay Gay mo, ano? Soft drinks nun, may 10 centimos, may 5 centimos. O. Eh, ito, $1,000, 1884. Magkano yan ngayon? Pero nang sabi ni Father Enright, sabi niya, meron akong inaalok na 1,000 sa sino man na makapagpapatunay sa akin mula sa Biblia, to prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. Na talagang obligado ako, na dapat kong ipangilin, ingatang banal, ang araw ng linggo. Sabi mga kapatid, there is no such law in the Bible. Wala pala sa Kita nyo? Ulitin ko, hindi po ito amin. Ha mga kapatid, hindi po ito amin. Sino nagsabi? Mismong mga nangingili nito. Kaya mga kapatid, ang sabi dito, the Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power, I abolish the Sabbath. O sila lang pala nagsabi. And command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilization bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. Pag nangilin daw po tayong linggo, kaninong sinusunod nating utos? Sa Diyos o sa utos ng simbahan na Katoliko? Kanino? Anuhin nyo lang po ulit kung sino si Father Enright, ha? Ay, mga nagbabalak, magdemanda, search nyo. At may mga PDF na po ngayon yan. Ha? Ang dami pang mga, sige, pindot na nga lang, anak. Sabi pa rito, The Catholic Mirror, September 23, 1889. The Catholic Church, ay na naman, for over 1,000 years before the existence of the Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Ay, mga kapatid, ano? Ayan, kaya maliwanag na yung sungay na tumubo doon sa ika-4 na hayop na nung pagtubo niya ay may nabuwal na 3. Ay, mahaba-habang usapan ito kung papaliwanag pa kung sino-sino yung mga kaharian na yun, ha? Pero sapat na muna ito sa tingin ko naman, ano ho? Inaamin naman nila, tama po. Connected pa po ba kayo? Nakaka-relate po kayo? Kasi at least ito, hindi natin masasabing, saan pala galing? Sabat pala yung sinasabi nyo. Bakit linggo? At least kung yung mga kaugalian na, pag may nalaglag na tinidor, may darating na bisita lalaki, hindi mo na matrace kung sino ang may pasimuno. Eto, at least, may umaamin. Tama po? May preba. May umaamin. Sige nga anak, ano pa? Sabi naman ni James Cardinal Gibbons, ito, konti na lang, Santo Papa na rin ito kasi cardinal ito Alam nyo, ng time ni James Cardinal Gibbons, pag sinabi mo dati sa Amerika, Katoliko, nasa isip ng mga Katoliko dati, pag sinabing Katoliko sa Amerika, James Cardinal Gibbons ang kilalang kardinal. Pag sinabing James Cardinal Gibbons, kinakatawan niya yung mga Katoliko noon sa Amerika. Alam nyo, sa sobrang paggalang ng mga Katolikong mga Amerikano, kung si Michael Jordan merong ribulto sa Chicago, ito po, si James Cardinal Gibbons, may ribulto po ito sa Maryland. Ha? Pagpapakita ng respeto ng mga Katoliko dito po sa kanilang iginagalang na kardinal. James Cardinal Gibbons, ano po ang sabi niya? You may read the Bible from Genesis to Revelation. Basahin mo ang Biblia mula Genesis. Ano ba ang Genesis sa Biblia? Pasimula ng unang aklat ng at Revelation. Ano yung Revelation? Nasaan yun? Dulo ng Biblia. From cover to cover. Basahin mo mula Genesis, mula simula hanggang katapusan. Ano ang sabi niya? You will not find a single line. Wala kang makikita kahit isang linya man lang. Ha? Authorizing the sanctification of Sunday.
na ano? Na binibigyan ng kapangyarihan. Alin po? Ang pangingili ng araw ng Sunday. The Scriptures enforce. Ano ang pinatutupad ng Biblia? Sabi dito, sabi niya, the Scripture enforce the religious observance of Saturday. Anong araw daw po sinasabi ng Biblia? Saturday. A day which we Catholic never sanctify. Oh, inamin. Ang Biblia nun sabi, Saturday ang pero tayo mga Katoliko, hindi naman natin iniingatang banal yun. Ay mga kapatid, masakit po ba? Ay, ulitin ko po, ha? Hindi laging masarap ang dating at maganda ang dating ng katotohanan. Nevertheless, ganun pa man, katotohanan po yun eh. Kaya mga kapatid, kaya, eto, sige nga, hindi na natin ano yan, hindi na natin masyadong, sige, sabi dito, what Bible authority there is there for changing the Sabbath from 7th day to the first week? Who gave the Pope the authority to change a command of God? Sagot, if the Bible is the only, eto na ha, kung Biblia lang daw ang paniniwalaan. Kung ang Biblia lang ang tanging gabay para sa mga Kristiyano, then, sabi dito, ang sabi, the Seventh-day Adventist is right. May Adventist po ba kayong kilala? May mga Seventh-day Adventist po ba dito? Kung wala, ako po proud. Bukod sa akin, may Seventh-day Adventist po ba dito? Taas nga po ang kamay. Oy, praise God. Meron pala. Praise God. Ha? Ang sabi dito, kung Biblia lang ang pagbabasihan, bilang gabay ng mga Kristiyano, then the Seventh-day Adventist is right in observing the Saturday with the Jew. Kasama ng mga Hudyo, kasi hanggang ngayon talaga, ang mga Hudyo, nangingilin pa rin na hang. Hindi ako naiya. Mga Hudyo ba kayo? So what kung hindi kami Hudyo? At least yung pinapractice namin, katulad ng Hudyo, pero talagang makikita sa banal na kasulatan. Sabi dito, it is not strange that those who make the Bible their only teacher should inconsistently follow in this matter the tradition of the church. Yung pangingilin nga daw po na tradition lang ng. Pero kung Biblia, dapat kumbaga sa parang ang dami na yatang tama Hindi na natin. Sige po. Hindi ko lang nadala. Pero sa Pasyong Mahal, pahina 5. Okay na mismo ho. Just last week, pumunta po ako sa Quiapo. Tinignan ko, kung yun pa rin. Nako, ganun pa rin na nakasulat. Ang pinasusunod ng Diyos na araw na dapat ipangilin ay araw ng Sabado. Pasyong Mahal po. Kanino po yung Pasyong Mahal? Sa Katoliko. Anak, sige nga, sige, ano mo na yan? Kasi masyado ng mahaba at gumagabi. Eto, mga kapatid. Sabi dito Catholic Virginian, nowhere in the Bible do we find that Christ or apostles ordered the Sabbath to be changed from Saturday to Sunday. Pero ang daming kasasabi mga Kristiyano ngayon, hey, inutos ni Kristo Ipinako ni Kristo Pinangaral ng mga apostol. Wala nga. Sabi ng iba nasa isip mo lang. Pero kung Biblia, wala talaga. Sabi dito, we have the commandment of God given to Moses to keep holy the Sabbath day. That is the 7th day of the week, Saturday. Today, most Christians keep Sunday because it has been revealed to us by the church outside the Bible. Ano yung sinusunod sa pangili ng araw na hindi Biblia? Labas! At sino ang nagbigay? Masakit na katotohanan. Ano po? Maaring yung iba, ngayon nyo lang narinig yan. But now you know. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Sige. Anak, sige nga, tingnan ko nga kung ano pa yung mga pinakahuli dyan. Sige nga. Okay na yon. Ito, yung last day events na anak, nakuha mo ba? Sige nga, anuin mo, pindutin mo ng pindutin yan. Kasi may patotoo pa. Bago tayo lubusang magtapos, Sige lang. Pag sabi ko hinto, hinto.
Yan ang kulang sa akin. Bobo, aminin ko, bobo tayo dito sa ano na to eh. Pero sige, malapit na. Ay, ito. James Cardinal Gibbons ulit. Yung aklat na sinulat niya. Ayan yung picture ng cover ng aklat. Rome's Challenge. Why do Protestant keep Sunday? Ha? James Cardinal Gibbons po uli yan. Sabi niya, the Adventists are the only body of Christian. Sino daw po? Adventists na naman. Are the only body of Christian with the Bible as their teacher. Amen? Ang ating guro, of course, ay wala iba kundi ang Panginoon. At syempre, dahil naniniwala tayo na ang Panginoon ang siyang nagbigay ng kapangyarihan upang may sulat, alin po? Ang banal na kasulatan. Sa pamagitan ng banal na Espiritu, siya ang nag-guide sa mga taong sumusulat nito. Amen? Kaya sabi ni James Carr, numerically, nang isinulat po kasi ito, sabi dito, konti pa lang ang Adventist noon. Kaya konti pa lang, ngayon mahigit na 20 million. Pero ang sabi niya, so the Adventist, sabi dito, consider the Seventh-day Adventist form and significant, konti pa kasi ang Adventist noon. Tatay Gemo, halos kalalabas lang sa Amerika, napunta sa Australia, yung ilan, at sa ibang lugar. Pero kakaunti pa ang bilang. Kaya insignificant pa yung number natin. Pero ngayon, halos lahat na ng bansa na nakalista sa United Nations, kakaunti na lang ang hindi natin nararating. Amen, mga kapatid? Pero kahit pa ng konti pa, ang sabi ni James Cardinal Gibbons, hindi ang basihan dito pakuntian o paramihan. Okay? Pindot anak. Sabi dito, but as the question is not one of numbers, but of truth. Ang usapan dito, hindi pakuntian, hindi paramihan, kundi katotohanan. Amen? Kasi pag dinaan mo sa pakuntian, naalala ko noon, yung This is Manolo and his Genius Family, meron doon, naalala ko si Turel. Ayan si Turel, siya ang founder, yung miyembro niya, yung anak niya. Namatay pa si Turel, di nag-iisa na lang uli yung anak niya. Paano yun? Kung pakuntian ang labanan, di mas tama kay Turel. Kasi dadalawa na nga lang sila, namatay pa, di isa na lang ang. Pero ang labanan, hindi kung sino ang konti, hindi kung sino mas marami, kundi ang katotohanan. At ibalik mo nga anak, sabi dito, kung katotohanan, alin po ang usapan, balik mo pa. Sino daw ang tama? Nako, Adventist na naman. Again, hindi namin kakampihan. Mga Katoliko po yan. Mga pinagpipitagan pong otoridad yan. Cardinal po yan. Sige anak, pindot na. Hindi lang si Cardinal, ito naman. The editor of Mary Online, 2003. Kaya hindi kami pwedeng talaga rito. Madimanda. May mga, sabi diyan, either the Catholic, mga kapatid, makinig maigi, either the Catholic Church is right or the Seventh-day Adventists are right. There can be no other choice. Hindi sinabing, either Catholic, dating daan, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, Born Again, Pentecost. Wala. Isa lang ang binanggit. Dalawa lang. Mamili kayo. Sino tama? Hindi pwedeng vote. Mamili ka. Seventh-day Adventist o Catholic. There can be no other choice. Wala kang ibang pagpipilian. Salamat nga anak. Yan ha. Pindot nga kung meron pa lang. Sige. Eto. St. Catherine Catholic Church, Sentinel, May 21, 1995. People who think, yung mga nag-iisip daw, yung tamang isip, the people who think that the Scripture should be the sole authority. Nag-iisip na Biblia lang talaga ang siyang dapat paniwalaan, may kapangyarihan, na na magpaliwanag ng kung anong dapat nating paniwalaan. Amen? Sabi dito, should be. Should logically. Pag sinabing logically, pag sinabing logic, right thinking or right reasoning. Tama? Kasi may mga tao nangangatwiran pero wala sa hulog. Dapat, kung nag-iisip ka sinabing logically, hindi ka lang nangangatwiran, dapat ang katwiran mo nasa align. Tama po? Kung talagang tama ang pag-iisip mo, sabi dito, kinakailangan, sabi dito, should logically become Seventh-day
Adventist na naman. Hindi dating daan, hindi saksi ni Jehovah. Nako pa. Ha? Should be, sabi dito, Seventh-day Adventist. And keep Saturday holy. Ulitin ko po. Pag meron kang kaso, tumistigo sa'yo ang kaibigan mo, parang wala naman dating yan. Ano asahan mo? Alang ang kaibigan mo, sisiraan ka. Tama o mali? Pero kung ang tumitistigo sa'yo, hindi mo kakampi. May kaso ka, tapos titistigo, yung hindi mo masyadong close. Nako, ibang usapan yan. Mas binibigyan ng bigat yan sa hukuman. Tama o mali? Lalo na yung kapitbahay mo, nakalaban mo, titistigo, pabor sa'yo. Nako, mas bibigyan ng timbang niya ng huwes. Pero yung titistigo sa'yo, tatay mo, nanay mo, kung akong huwes, natural! Anak mo yan eh. Talagang sasabihin mo dyan, magandang relasyon. Kung ano yung pabor sa anak mo, pero yung titistigo, hindi mo naman kaano-ano, hindi mo naman hinihinga ng pabor, tapos bibigyan ka na, ulitin ko ho, hindi ho namin kinausap itong mga to para banggitin kami, ha? Kusa po nila yan. Ha, kapatid? Kaya alam ko, maaaring masakit ang dating, pero ulitin ko po, hindi po ako nangangaral dito para saktan ang inyong damdamin. Pero, kung kinakailangan masaktan ang inyong damdamin, mas gusto na pong masaktan ang inyong damdamin kaysa wala kayong maramdaman. Alam niyo kung bakit? Kasi pag wala kayong naramdaman, ibig sabihin, wala ka ng pag-asang magbago. Pero kung nasasaktan ka, ay dati rin naman mga kapatid, ay kumakain ako ng sugpo, kumakain ako ng alimango, kumakain ako palakang bukid, biglang malaman lamang ko, basta walang kaliskis, hindi kakain. Yung tatay ko ay kasarap kahit pating kinikilaw. Ang sama sa loob. Paano? Ang sarap ng pugita, Yung lola ko noon, pag nagluto ng dinuguan, nilalagyan pa ng kamuting kahoy. Sarap-sarap. Ang sakit. Yun yung mga unang dating sa akin nung malaman ko yung katotohanan. Nasusundan niyo po ba ako? Nag-i-enjoy din naman sana ako, painom-inom. Pero nung malaman ko sa umpisa, parang, killjoy ba ang Diyos? Pero ngayon, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, pag pala tayo po ay talagang susunod sa kalooban ng Panginoon, sa tulong ng kanyang biyaya, ulitin ko po, di hamak palang mas masaya ang buhay na ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon kaysa tayo ay namumuhay labag sa kalooban ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya kung nasasaktan po kayo ngayon, yung mga nanonood dyan, na ilan na lang sila, Brother Justin, ilan na yan nanonood dyan? 1-1. O ayan, sa mga nanonood po dyan na nababahaginan po nito, kung nasasaktan po kayo, magandang balita po yan. Ibig sabihin, hindi pa kayo manhid. May panahon pa para magbago. Sabi nga po ng aking mga kababayang mga kalahing Amerikano, only fools don't change their minds. Sira ulo lang ang wala ng pagbabago ng kanyang pag-iisip. Pero hanggat normal ang ating utak, pwede tayong magbago. Lalo't magbabago tayo para sa kabutihan. Amen? No. Kaya kung nasasaktan kayo, ulitin ko, yung mga nandito at mga nanonood ngayon, purihin ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi pa tayo manhid. Amen. May pag-asa pang magbago for the better. Lalong-lalo na para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Okay, anak. Tapusin na natin yan. Sige. Meron po akong baka sabihin nyo, Brother Richard, katulad ng sinabi nyo kanina, di ba lahat naman ng araw ang Diyos ang lumikha? Tama. O di sa kanya lahat yan? Tama. O di dapat wala siyang pinapaborito? Oo. Di ako naniniwala doon. Alam niyo po kung bakit? Sasabihin ko sa inyo, kahit kayo, sa totoo lang, sasabihin nyo lang, halimbawa, may 4 kayong anak, wala naman akong paborito sa inyong 4, pero halata naman. Wala daw paborito, pero mas binibilhan yung bunso. Mas marami. Wala daw paborito pero niniwala kayo, hindi. Sige. Sa lahat ng araw, ilang araw nga ba ang isang taon?
Ang hindi ko ipagpapalit, September 21. Bakit? Birthday ko yon. Gusto nyo palit tayo ng birthday? Martial law. Pero nung ipanganak ako, wala pang martial law. 4 na taon ako nagka-martial law. 1968 ako 72 lang yung martial law. Ha? So hindi kayo pagpapalit yan. Malibang yung birthday mo, 21 din. O, pwede. September. Okay, pagpapalit nyo birthday nyo? Kaya kahit sa 365 days ng buong taon, September 21, special sa akin yan. Ha, ito, sa damit. Alam nyo po, hindi po sa pagyayabang kasi hindi naman ako mayaman. Pero alam nyo ba, na kahit hindi ako maglaba ng damit sa loob ng isang buwan. Ha? Mga kapatid ha? Kahit hindi ako maglaba ng damit sa loob ng isang buwan. Alam nyo ba na hindi ako mauubusan ng damit? Meron pa rin akong maisusuot. Alam nyo po yun? Oh, ngayon alam nyo na. Tingnan nyo yung baong kong damit papunta rito. Ha? Ay hindi pa nag-1/4 yung aking nagagamit. Andun sa likod ng kotse, ang dami pang hindi gamit. Kahit mag-stay pa ako rito ng 2 linggo, walang labahan, may damit pa rin ako. Again, hindi ko pinagmamalaki na marami akong damit. Eto point ko. Sa dinami-dami ng aking damit, ha? Ha, kapatid? Pero alam niyo po, sa lahat ng damit ko, ha? Ito ang damit kong hindi ko ibibigay kahit sinong umarbor. Yung mga damit ko ng lahat dyan na nabanggit ko, pero ito, lahat yan pinapalaundry ko. Pero ito, hindi ko to pinapalaundry. Ako ang sariling naglalaba pag nagamit ko to. At hindi ko ito ginagamitan ng sabong panlaba. Ginagamitan ko ito ng sabong pampaligo. At kahit kailan, hindi ko to pinatitikim ng pabango na gawa sa Pilipinas. Kung bigyan ko to o lagyan ng pabango, imported palagi ang pabango nito. Masabihin mo, Brother Richard, bakit special ang trato mo sa polo shirt na yan? Kung tutuusin. Ano ba to? Ano ba ang pronunciation nito? Abercrombie o Abercom? Ha? Abercrombie o Abercom? Parehas lang. Bahala na, no? Alam niyo kung bakit special touring ko rito? Kasi ito pong polo shirt na to, ito po ang kauna-unahang polo shirt na bigay sa akin ni Cesar Montano. And hello, may mga damit naman kayo dyan. Pero tanong, isa man lang ba sa inyo may damit na galing kay Buboy? Ah. Oh, wala akong palong kay FPJ, di ko friend yun eh. O eto, friend na, kumpari ko pa. Adventist pa. Okay, mga kapatid ha. Kaya sasabihin nyo, Brother Richard, now you know kung bakit special sa akin to? Nasusundan nyo po ba ako? Alam nyo iba eh, kasi depende may-ari. Tingnan nyo. Nanonood kayo kay Kay Boss Toyo? Napapanood si Boss Toyo? O eto, tingnan nyo ha. Depende kung kanino. Napanood ko, yung pamangkin ni Buboy, si Jan Manhilot, dala-dala niya, yung gamit ni paring Buboy, yun salamin doon sa Muro Ami. At alam niyo kung magkano ang unang simula ng presyo? 1.5 million. Hamakin mo. Ha? Kung akin yon, may bibili ba nun kahit 10 piso? Wala nang ang tali eh. Pero sabi ni Boss Toyo, gusto ko makasiguro, may number sa akin si Sir Cesar. Tinawagan niya si paring Buboy. Panoorin nyo ha, sa YouTube, nandyan yan, ni Boss Toyo. Sinigurado lang niya. Kung yung dala-dala ni Jan, pamangkin po yun. Pamangkin po yun. Anak yun ng kapatid na, anak po yun ng kapatid ni, baka nandyan, sige nga, Yasin. Yung kay Boss Toyo, tsaka yung kay Jan Manhilot, Cesar Montano. Bago yung kay, napanood nyo rin ba yung pagpunta ni Senator Amy doon? Amy Marcos, napanood nyo rin? Kay Boss Toyo din. Ano ba ang dala-dala ni Senator Amy doon? Ayan yung gamit. Ito si Jan. Ito si Jan ay, friend ko yan si Jan.
Gusto niyo i-check nyo kung friend ko si John Manhilot sa Facebook. Ayan o. Ayan o. Sino sa inyong bibili niya ng 1.5? Ha? Sino? Ha? Ito po yung ginagamit nung hindi social yung mga panisid. Ayan po yung pinakasalamin. Yan po yung Googles. Ito yung ginagamit to po ng mga sinaunang namamana. Sumisisid. Ayan, paring Buboy. Boss Toyo. Alam nyo ba kung magkano ang presyo nito? Sinimulan sa 1.5. Natapos, hindi na lang binenta. Pero 1 million. Hawakin mo! Sinong bibili sa inyo? Na 300,000. Actually, hindi na sa hindi na binenta ni Buboy. Siya na lang din uli ang bumili sa pamangkin niya. Pero kayo, bibili nyo ba yung kahit 10 piso? Pero dahil gamit ni Cesar Montano, hindi kwentong barbero ito. Pataasan sila. Tingnan mo, umabot 1 million! 1 million. 1 million! Bigat na mapaisip din sa Sir Buboy. 600 lang tayo ulit. Kumpare ko yan. Duda kayo? Ayan, may pangalan pa niya. Yung damit. Cesar M. 900. Kung 700 ako ngayon, 800 ako kapag. Kita mo ha? Pamangkin mo yan. I think, nagkatawaran sila dyan. Either 1 million. 1 million yan. Ayan anak, okay na. At least hindi ako nagkikwentong barbero ha. Ayan, kita nyo ha. Ayan. Kasi, iba Tingnan nyo. Kung kayo, ito, sige na. Kung kayo, mga kapatid, simple yan. Bibili nyo yan ng 10 piso? Wala na ngang tali. Pero dahil ang gumamit, Cesar Montano, hanapin nyo yung ganun. Okay, akin yan. 1M. Bili na tayo. 1M. Ayun na. Kita nyo. 1 million! Tulong ko na lang sa iyo. Hindi na binenta. Binigay na lang. Okay, Justin anak. Sige na. Ayan na, kita nyo? 1 million. Simpleng. Bakit? Ginamit kasi sa Moro Ami. At hindi lang, basta kilalang tao gumamit. Ayan, ito. Tingin nyo, bibigay ko. Hindi, oy. Diba? Baka pag binenta ko to kay Bustoyo. Pero kahit bilhin to ni Bustoyo na 1 million, hindi ko rin ibebenta. Bakit? Bibihira naman ang tao na binigyan ni Brother Buboy ng kanyang damit. Ayan kaya baka sabihin nyo, pare-pareho namang sa Panginoon yung 7 araw. Totoo, pero ano ang sinabi niyang natatangi para sa kanya? 7 araw. Kaya now you know kung bakit ang Panginoon mahalaga. Bakit po? Memorial po yun. Alam nyo po, tuwing maaalala nyo, tuwing maaalala nyo, ay araw ng Sabat ngayon. Ano na? Hay! Hindi pala ako galing sa unggoy. Tama, mali. Kapitong, ay! Ito pala'y alaala at palatandaan na ibinigay ng Diyos na tayo'y nilikha niya. Hindi tayo galing sa malakas na pagsabog. At hindi tayo bunga ng kiti-kiti na pagkalipas ng milyong-milyong taon nagkabuto. Pagkatapos naging buhaya. Pagkalipas ng milyong-milyong taon ang buhaya naging dinosaur. At yung dinosaur pagkalipas ng milyong-milyong taon naging unggoy na pabaging-baging, pakain-kain ng saging. Pagkalipas ng milyong-milyong taon, yung unggoy na pabaging-baging, pakain-kain ng saging. Ito, gumagamit na ng microphone. Marami nakauno po sa monoblocks. Araw ng Sabat, pinapaalala sa atin, ang sabi ng Diyos, ingatan nyo, tandaan nyo palagi, ingatan nyo banal sapagkat sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang lahat. Panghuli, sabihin natin, Brad, parang mahirap. Mga kapatid, sa totoo lang. Pagbigyan nyo na ako, total huling gabi ito, magtatapos tayo sa pamagitan ng isang kwento at isang ilustrasyon. Alam nyo ba, na sa totoo lang, walang mahirap gawin
Lalong-lalo na kung yung nag-uutos sa'yo ay talagang may malapit at matibay na relasyon sa'yo. Tama? Tama ba yon? Oh, wala. Nung ang aking may bahay, naglilihi, akala ko po, yung mga doktor kasi hindi talaga naniniwala sa lihi, pero nararanasan ito ng mga kababaihan. Tama? Meron yung, nung hindi naman naglilihi, paborito naman ang tuyo. Pero nung naglihi ako, yung pinsan ko, sukang-suka sa amoy ng tuyo. May ganun. Nung aking may bahay, naglilihi sa pangalawang anak namin, parang sini nga na comedy. Alauna ng madaling araw, ginising ako. Sabi niya, pa, may gusto kong kainin. Pagtingin ko, alauna! Baka sabi ko pwedeng bukas. Hindi, ngayon ko gustong kainin. Parang pelikula. Kung gusto mong kainin? Pakwan, alauna, pakwan ang gustong kainin. Naalala niyo, Project 7 kami? Naalala yung kwento ko, no? Kung saan ako bibili? Punta ka Balintawak. Hindi na ako makapagyan dahil ang lapit lang naman ng Project 7 sa Balintawak. Isang tricycle, isang jeep, Balintawak na. Dahil siyempre, asawa, mahal. Sige na, kahit pupungas-pungas. Pagdating sa Balintawak, ang kagandahan, kahit mahal, meron. Tuwa naman ako. Ay, salamat. Kaya lang, dumating ako sa bahay, almost 3 o'clock. Pagkatuko, excited ako. Sabi ko, ma, saan mo yung pinto? Ito na yung pakwan. Pagdating ko doon, sabi niya, ang tagal mo! Ayoko nang kainin yan! Naku mga kapatid, sabi ko, kung hindi ko lang asawa ito, ipupokpok ko sa ulo nitong pakwan. Alauna ng madaling araw, sarap tulog ko, gigisingin na ako, pabibilin ako ng pakwan, pagdating ko, ayaw kainin. Kung kapitbahay ko lang yun, sasabog ko sa ulo niya. Kaya lang, kahit na umayaw, hindi na talaga kinain. Hindi na kinain. Ayoko na, ang tagal mo eh. Kung nagbibiro ka, hindi, ayoko na. Kanina talaga, gusto ko, ang tagal mo eh. Subukan mong kapitbahay ko, naglilihi. Mang Richard, gising ka may gusto kong kainin, bilan mo, sapukin pa kita dyan. Diba? Sige, real talk lang, tama. Pero dahil asawa, kahit nahirapan, okay lang. Kasi, mahal mo. Okay? Ito. Pag kinilala nating Panginoon ng ating buhay, ang Diyos na lumikha ng lahat, hindi po tayo mahihirapang sundin ang kanyang kalooban. Amen? Kasama ang pangingili ng kanyang banal na araw. May kasabihan nga sa Tagalog, bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. O pag-ibig na makapangyarihan, pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin pati kamatayan. Masunod ka lamang. Tama? Mag-iwalay na tayo. May kwento ako. Totoong nangyari ito. Tingnan niyo po kung may connection sa ating pag-aaral. May kaibigan ako, si Kuya Demsel. Engineer po siya. Best friend niya, si Kuya Rick Mabituin, architect. Kaya, magka-tandem talaga sila. Mag-best friend ta. Architect, engineer. Si Kuya Demsel, kaisa-isa yung anak na lalaki. Sa halip na gawing junior, pinangalan ng second. Second. Eto na. Pagpunta na sa bahay ni Kuya Rick, si Kuya Rick, merong nalimutan ko yung pangalan. Pero, siya, Labrador yata siya. At may mga tricks siyang alam na naturuan ni Kuya Rick. Pinabidahan ni Kuya Rick Mabituin sa second. Sabi niya, second, tingnan mo ha, yung aso. May kulungan siya, may doghouse siya. Pero yung aso behave. Binuksan yung doghouse, pero yung aso hindi pa lumalabas. Sabi ni Kuya Rick, tingnan mo. Kung ano ang sasabihin ko, susundin yan. Kalimutan ko yung pangalan. Dahil ito yung pangalanan na lang muna natin, Blackie, ha? Sabi ni Kuya Rick, Blackie, come out. Ha? Yung aso, lumabas, Stop! Hinto yung aso. Okay, Blackie, sit! Umupo yung aso. Tuwan-tuwa si Second. Sabi niya, kanina aso. Okay, Blackie, lay down. Haba, huminga yung aso. Okay, Blackie, roll. Lumigid-ligid yung aso. Roll back, roll. Lumigid pa balik. Tapos sabi ko, okay, Blackie, stop! Huminto yung aso. Okay, Blackie, get up and go back to your house. Yung aso, bumalik ulit sa. Humarap ulit.
Sabi ni Kuya Rick mabutin. Okay, second. Naalala mo yung mga command ko? Alam niya yun. Alam niyang gawin yun. Come out. Sit. Lay down. Roll. Sige, tito, sabi niya, gayahin ko. O, sige, ikaw na. Sabi na ni second. Okay, Blackie. Come out. Sabi ng aso. Oh. Come on, come out, come out. Sabi ng aso. Oh. You don't want to come out? Okay, okay, okay. Just sit, sit. Sabi lang ng aso. Huh? You don't want to sit? Okay, okay, okay. Sabi niya, kasi Inglesero din. Okay, okay. Just lay down. Sabi lang ng aso. Huh? You don't want to lay down? Okay, roll, roll, roll. Sabi lang ng aso. Huh? Tanong. Parehas lang ang command ni Kuya Rick at ni second. Tanong, ba't si Kuya Rick sinunod? Ba't si second? Hindi, parehas lang ang utos. Alam niyo kung nasaan ang diferensya? Yung koneksyon ng aso sa dalawa. Kaya sinunod yung una kasi yun ang amo niya. Yun ang master niya. Kaya hindi sinunod yung bata kasi wala siyang koneksyon. What is my point? Kapag may connection tayo sa Panginoon, hindi tayo mahihirapang sundin ang kanyang utos. Kasama ang pangingili ng araw ng Sabat. Alam niyo po yun? Pag tatay niyong nag-utos, kung hindi ka suwail na anak, sigurado, pag sinabi ng tatay mo, susundin mo kaysa sa utos ng kapitbahay niyo. Tama? Oh, kaya ngayon, tanungin niyo ang buhay niyo. Sino ba ang kinikilala kong Panginoon sa puso ko? Kung totoo kayo sa puso niyo, na ang kinikilala niyong Panginoon ng inyong buhay ay ang Diyos na lumikha ng lahat, hindi kayo mahihirapang sumunod. Bakit? Kasi meron kayong ugnayan sa Kanya. Ikaw ay Kanyang anak. At kung hindi ka suwail, magiging masunurin ka. Amen? At ang sarap sumunod na ang dahilan ng iyong pagsunod ay respeto at pagmamahal. Amen? Masarap talagang sumunod kapag ang nag-uudyok ay pagmamahal. Ang sabi po ng Biblia, at narito ang pag-ibig sa Diyos na ating sundin ang kanyang mga utos sapagkat ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Alam niyo yon? Pag-ibig ang nag-uudyok, hindi tayo mahihirapan.